Aawit sa'yo, O Diyos, pakinggan mo ang pagsamo ko. Ako ay aawit sa'yo, Jesus, ngayon, bukas, at magpakailanman. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Dakila't makapangyarihan naming Diyos, Diyos na may-ari naming buhay. Ngayong umaga, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kabutihan na patuloy naming naranasan ang inyong pong pagkalinga at pagmamahal sa amin bilang inyong mga anak sa lupang ito. Ngayong umaga, sa amin pong pag-aaral ng inyong pong mga salita, dalangin po namin ang inyong pangunguna. At gabayan po kami ng banal na Espiritu pang pangasiwaan ang aming pong sasabihin. Kayo, Panginoon, ang mahayag, hindi po ang aming mga sarili, Panginoon. Tulungan niyo po kami, ganon din ang aming mga taga-subaybay, tagapakinig ng tinig ng pag-asa, upang sila ay lumago na pagkakilala po sa inyo, Panginoon. Ngayong umagas, ang inyong mga banal ang hilad din, ang amin din pong inaayahan, pang maging bakod po namin, habang kami po ay mag-aaral ng inyong pong mga salita, Panginoon. Salamat po, at kalakip sa lahat aming mga pagkukulang, pagkakasala namin nagawa sa inyo. Ang lahat pong ito ay aming pong pinapakiusap at inihiling din dulog sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pong programa, no, sa umagang ito. Nalit po ang inyong abang lingkod, no? Paumanin po. So, ngayong umaga tayo po ay nagpapasalamat una sa Diyos sa pagpanibagong buhay at lakas na muling tinanggap natin buhat sa Kanya, no? Good morning din sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating programa Tinig ng Pag-asa. Akin mo nang babati ng mga ilang mga pagbati dyan sa buong Quezon. Isa pong mapagpalang umaga pinapaabot ng Tinig ng Pag-asa. Ganon din po lahat ng mga nasusubaybay, tagapakinig po natin, lalo tigit yung mga nanonood sa ating pong FB. Ayan, good morning po sa inyo. Ayan, isa pong mapagpalang umaga. Ganon din po, no? Akin din binabati yung aking pong may bahay si Ira Alabarta at amin pong nag-iisang anak. Good morning po sa lahat po ng mga nakikinig sa programang ito. Ayan. Ngayong umaga, no? At tayo po ay magpapatuloy na, no? Ang aking dati pong inyong lingkod ay nagbabagi ng ilang mga pag-aralan natin ngayong umaga na may kinalaman po sa kalusugan, no? At medyo masilan po yung ating pag-aaral, no? Kaya ating pong unawain at intindihin po yung ating pag-aaral, no? Ito po yung may pamagat sa 8 batas sa kalusugan, no? May kinalaman po ito sa ating pong kalusugan. Ayan. So unawain po natin dahil ito po ay mismo ang Diyos na nagsabi sa tungkol sa batas kalusugan, no? Atin lang pong madadaanan na pag-aaral po natin. Ayan po mga kapatid, no? At ngayong umaga, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pong pag-aaral, mga kapatid. Ang sabi po dito, kung ating mabasa yung Aklat ng Exodus, Kabanatang 15, talatang 26, ating pong mabasa roon, ang sabi roon ay mismo ang Diyos na nagsabi. Ang sabi doon, kung inyong didinggin ang buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at inyong gagawin ang matuwid, no, sa kanyang mga mata, at inyong diringgin ang kanyang mga utos sa iyong gaganapin ang lahat niyang mga panuntunan. Ayan po.
Ay sabi po roon ay walang akong ilalagay na karamdaman sa inyo na gaya ng inilagay ko sa mga Egyptyo sapagkat ako yung Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Yan po ang sabi sa aklat ng Exodus, kabanatang 15, talatang 26. Ayan po, no? Atin pong pag-aralan mamaya mga kapatid yung 8, no? So sabi dito, mula sa pasimula, nilikha tayo ng Diyos upang mamuhay na ayon sa kanyang mga utos. Nabibilang dito, hindi lamang ang mga moral na batas ang nangangasiwa sa ating espiritual na kalusugan, kundi ang mga natural at batas din na ang sabi roon ay namamahala, no, sa ating pisikal at kalusugan. Kung ating didinggin ang kanyang mga utos at nanaising makipagtulungan sa mga batas na ito, ay ang sabi doon, mararanasan po natin yung kagalingan ng ating buong pagkatao sa pagsusunod natin sa direksyon ng Diyos para sa pinakamaayos na physical po na ang kalusugan. Ay naiiwasan din natin yung maraming sakit na napakahirap sa mga Egyptyo at siya ari ang nagiging dahilan ng matinding paghihirap sa ating sanlibutan ngayon. So yan po, no? So sa panahon po natin ngayon ay talagang marami po tayong nararanasan na karamdaman o sakit, no? Dahil din po yan sa ating pong gawi, no? O tamang tayo ba ay nakakasunod, no, sa tamang utos o tagubilin ng ating Panginoon. Yan. Ating pong pag-aralan, no? Ang sabi diyan, walatiin nga ninyo ang katawan ng Diyos. Ang sabi diyan, dalisayan o isip ng puso ay hindi lamang ang siyang mahalagang aspeto ng buhay Kristiyano. Nagtuturo din ang Biblia dapat nating ingatan ang ating katawan. Ang sabi doon sa aklat ng Korinto, chapter 1, verse 6, verse 19 to 20, ang sabi roon, no? O hindi ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo'y tinanggap ninyo sa Diyos at hindi sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa halaga. Walhatiin nga ninyo ang inyong katawan ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi doon, pagpatuloy po natin, bagamat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at ang pag-iinom, no? Sabi sa aklat ng Roma, chapter 14, verse 17, ang mga pagpipiling nakaepekto sa ating pisikal na kalusugan ay mahalaga sa Diyos. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat ng ikaluwalhati ng Diyos. Mabasa po natin yan sa unang Korinto chapter 10 verse 31, no? Ang sabi po diyan ay anuman po ang ating ginagawa, kumakain ba tayo, umiinom, ang bagay. Ang mga lusog sa pangatawan ay nagresulta ng isang malinaw, no, na katotohanan. Lumalaban sa tukso at humaharap sa espiritual na pakipaglaban sa buhay. At saka, ang magiging malusog sa pisikal ay nakapagbibigay sa atin ng ng mabuting pakiramdam at hindi nais ng Diyos na maranasan natin yung maranasan po natin ang mga hindi kailangang paghihirap. Minamahal ang aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at mabuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kung atin pong babasahin, mga kapatid, ang gusto ng Diyos, alam ng Diyos po kung ano yung makakabuti sa ating katawan. Kasi po, alam ng Diyos yung ang atin pong dapat kainin, no? At ibinigay na rin ng Diyos ang lahat, no? Yung pwede sa ating katawan, no? Bago pa man tayo nilikha ng ating Panginoon ay alam niya na po yung dapat, no? Dapat ilagay sa ating pong loob ng ating katawan. Ayan po. Ang sabi po dito, no? Pagdating sa malusog na pamuhay, lahat tayo ay nangangailangan, no, ng paghimok mula pa noong mga ating unang mga magulang ay nabigo sa usapin ng panlasa dahil sa pagkain ng ipinagbabawal na prutas. Mayroon tayong minanang malakas na pagkahumaling upang mamili ng di gaanong malusog na pagkain. Tayo ay kumakain ng sobra sa hindi dapat kainin at kulang naman sa kung ano yung dapat kainin.
no? Hindi tayo nag-ehersisyo, no? Hindi rin umiinom ng sapat na dami ng tubig at madalas ay nahuhumaling sa mga hindi malusog na pagkahilig at gawain. Ayan po. Ay doon po tayo talaga ano tayo mga tao mahina po tayo talaga pag tayo ay naakit, no? Pagdating sa hindi naman pagkain, no, mga kapatid. Ayan. Aside po dito, lahat ng ito ay nauugnay sa pagdami ng mga sakit na base sa ori ng pamumuhay. At para sa marami ito ay nagreresulta sa matinding pagkadama ng kamalian at kawalan ng respeto, no? Yan po. Sabi po dito, gaano nakakaaliw yung malaman ni Jesus ang isang mapagmahal at tagapagligtas, siyang dumating sa sanlibutan na hindi upang humatol kundi magligtas, no? Ating pumabasa sa John 3 verse 17. Nais niyang tulungan tayo na makasumpong ng kalayaan mula sa mga kaugaliang umaalipin sa atin. Dapat nating tandaan na ang pagbabago sa pisikal na kaugalian ay isang espiritual na bagay, no? Nangailangan ang tulong mula sa Diyos. Ang halimbawa, no, na Jesus ay nagturo sa atin na sa pamagitan lamang ng pananatili ng malapit na kaugnayan sa Diyos, makakaranas tayo ng tagumpay laban sa tukso. Siya ay nagtagumpay kahit nasa bahagi ng panlasa, no? Ang sabi po dito, at kaya niya tulungan, no, tayo na makasumpong din ng tagumpay, mga kapatid. Ayan. Ang sabi ito, upang makagawa na positibong pagbabago sa ating kalusugan, ay mahalagang magkaroon tayo ng mabuting pananaw, tunay na malusog na pamumuhay kung kaya't ang ating tutuklasin. Ngayon ang 8 batas sa kalusugan na bawat isa ay kinatawanan ng iba't ibang litra mula sa Arcanum, no? Yan po. Yung ating pong una rito, no, sa ating pong una doon sa pangwalo, no? Ito po ay nutrition, no? Yan po. Ito po yung una nating pag-aralan ngayong umaga, mga kapatid. Ayan. So tayo tinuturuan ng Panginoon ngayon kung ano yung dapat nating ipasok sa ating katawan, no? Ano ba yung dapat nating gawin para yung ating katawan ay maging malusog, kaya-aya at kalugod-lugod sa ating pong harapan ng ating Panginoon. Ayan po. Yan, umpisa po tayo sa acronym. Yan. Yung N po ay sa nutrition po. Yan po yung una nating pag-aralan ngayong umaga. Mga kapatid, ang sabi dito, isa sa mga mahalagang bagay sa ating pisikal na kalusugan ay ang pagpipili ng tama sa ating mga kinakain. Ngunit, sa dinadami-dami ng mga dietang ipinagkakilala ngayon, papaano po, malalaman kung alin ang pinakamabuti, no? Sa pagsasalita ni Jesus tungkol sa pag-aasawa, no, itinuturo ni Jesus ang paghihiwalay ay hindi kasama sa panukala ng Diyos noong sabihin niyang dadapwat, buhat ng pasimula ay hindi gayon, no? Sabi sa Matthew verse 19, verse 8, no? Ang sabi doon ay gaya ng ideya ng Diyos sa pag-aasawa, masusupungan natin ang tamang paraan ng pagkain, no, sa pagbabalik tanaw sa tagubilin ng Diyos sa pasimula. Ayan po, no? Yung ating pong binasa, no, mga kapatid, ay ang panukala din ng Diyos sa mag-asawa o nagpapamilya ay dapat hindi po masumpungan sa paghihiwalay po, no? Hindi po darating sa paghihiwalay, no? Maghihiwalay po yung mag-asawa. Ganon din po sa pagkain. Tinuturuan tayo ng Diyos ngayong umaga na piliin natin yung masustansyang pagkain, mga kapatid, para yung ating katawan ay mapabuti, no? Mga kapatid, no? Hindi lang po dapat tayo ay banat lang po ng banat, mga kapatid, no? Dapat isipin din po natin yung papasok natin sa katawan, ito ba ay nakakabuti? Malusog ba sa ating katawan ito? Ayan po ba, hindi ba tayo bibigyan ng sakit, no, mga kapatid? Ayan po. Yan po yung ating pag-aralan ngayong umaga, no? Sabi dito, at ang sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyong bawat pananim na kakabinhi sa ibabaw ng balat ng lupa. At ang bawat punong kahoy na may bunga na punong kahoy na makakabinhi sa inyo ay maging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa impawid at sa bawat nagsuusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay binigay ko lahat, no? Sa pananim na sariwa at pinapagkain at naggagayon. Ay mabasa po natin sa aklat ng Heneses chapter 1 verse 29 to 30. Ayan po, binigay ng Diyos lahat, no? Yung pagkain, no, yung mga prutas, no, at yung mga butil, no, na galing po sa gulay, no, yung mga sustansya, mga buto-buto po 'yan, no, mga kapatid. Pero bakit ba pinintulutan din ng Diyos na
kumain ng karne, no? Kasi po nung sa panahon kung ating pag-aaralan sa panahon ni Noe, no? Nung ah, sa panahon ni Noe, mga kapatid, ay nagkaroon ng matinding baha, no? Marami po doon, ay halos isang buwan po mahigit yun ang baha, gabi at araw po mga kapatid. So, kaya nagkaroon po doon ng sabi ay walang pananim talagang nabuhay nung pagkatapos ng baha ng mga kapatid, no? Kaya doon lang po pinahintulutan ng Diyos na makakain yung tao ng karne. Pero hindi po talaga yon ang ano ng Panginoon na kakain talaga po, no? Yun po yung maging pagkain po natin yung karne, hindi po. Kasi po noon sa panahon ni Noe ay kailangan po talagang kasi po wala po talaga nabubuhay na halaman noon sa panahon na yan. Kaya pinintulutan po mga kapatid. Ayan. Titignan po natin, no? Sabi ito, mula sa tagubili na paraan ng pagkain na ibinigay ng Diyos sa ating unang mga magulang, natuklasan natin yung mga sangkatauhan ay hindi pinanukala na kumain ng karne, no? Ng hayop. Kahit na matapos ang pagkakasala ni na Adan at Eva, ang Diyos ay nagtagubilin pa rin sa mga tao na mamuhay, no? Mamuhay sa pagkain ng prutas at gulay, no? Sabi po doon, pinilin o sinabi mismo ng Diyos na dapat tayo ay kumain ng mga prutas at gulay, no? Sabi diyan yung sa vegetarian diet, mga kapatid, no? Kung ating mabasahin yung aklat ng Genesis chapter 3 verse 18, no? Ang sabi doon ng pribilehyo, no, ng paghihintulot na kumain ng malinis o malinis na karne ay ibinigay noong panahon ng baha, no? Yung po 'yon. Ngunit ang pangunahing dahilan nito ay ang kawalan noon ng halaman, no? Kasi po wala pong nabubuhay noon na halaman pa. Ngayon ay ideya pa rin ng Diyos na huwag kumain ng karne hanggat maaari, no? Total, naghahanda na tayong namumuhay sa bagong lupa kung saan wala na yung kamatayan at lahat ay magiging vegetarian. Ayan po, sabi sa Apokalipsis, yung bagong Jerusalem na ibababa sa lupang ito, no? Yun po yun. Ano na sabi doon sa Apocalypse 21:4, no? Yung pagkain ng karne ay na may mataas na protina, kolesterol at taba ay malapit na ugnay sa pagtaas ng presyon o taas ng dugo, mga kapatid, na dugo. Sakit sa puso, kanser at iba pang mga sakit, tayo'y makikinabang ng malaki kung ating gagawin yung ating dieta, no? Ayan po. Tuloy po natin, mga kapatid. Walang karne, ngunit mayaman sa mga prutas. Yan po, mga kapatid, no? Kahit wala pong karne, pwede pong may kapalit po dyan sa karne. Aside po dyan sa mga prutas, mani, mga gulay, o mga butil at mga malalagong talbos, no? Yan po yung dapat nating kinakain, no, mga kapatid. Masustansya po yan. Kung kakain ng karne, hindi dapat itong maruming hayop, no? Yan, kung tayo man ay kakain po ng karne, no? Ang sabi diyan, dapat hindi po yung maruming hayop, no, mga kapatid. Babasahin po natin. Na tinutukoy sa Biblia na ang kasuklam-suklam sa Levitico 20:25, no? Kung inyo po kayong sundan ako sa ating po pag-aral dito sa Levitico 20 talatang 25, no? Sabi diyan, karamihan ay mga hayop, no? Kumakain ng basura o scavengers sa English po 'yan. No, kabilang dito yung baboy, karne ng baboy, pakon, ham, ano pa po, pepperoni at sausage, taba at iba pa, sihi, lobster at alimango, hipon at marami pang ibang hayop, no? Napakasarap po sana 'yan, mga kapatid, pero hindi po talaga pinahintulot ng Diyos na 'yan, no? Na atin po yung maging pagkain po 'yan, mga kapatid, no? So, yan po, sinasabi ko na po kanina na medyo masilan yung ating pag-aral, mga kapatid, kaya unawain po ninyo, no? Dahil ang Diyos po ang nagsabi nito, mga kapatid. Ayan. Atin lang pong pinag-aaralan, no, mga kapatid. Ayan. Tinuturuan po tayo ngayong umaga ng ating pong Panginoon. Sabi diyan, bagamat ang ilan ay nakipagtalo na inaalis na ni Jesus ang pagbabawal tungkol sa pagkain ng maruruming hayop. Walang katibayan na gayon nga'y pinagbubuloanan nga niya ang ideya na ang pagkain ng marurumi dahil lamang sa seremonyal na dahilan, no? Mabasa natin sa Marcos 7 verse 2, no? Subalit hindi niya inalis ang tagubilin na pagpuputungkol sa paglilinis at maruming hayop. Una, no, binabanggit ng Biblia ang mga pagkikilanlan. Ito noong sinabi ng mga malilinis na hayop na pumasok sa arka ay tigpipitong pares, no?
Yun po yun, yung napasok po doon sa arka, doon sa barko, nung panahon na ay lipulin ng Panginoon sa pamagitan ng baha, no? Yan, sa panahon ni Noe po, ay meron pong pumasok doon na malilinis na tigpipitong pares, no? Samantala, yung marurumi ay pumasok po doon may tigdadalawang pares lang po, no? Mga kapatid, lamang, no? Ayan po mababasa natin sa Genesis, Kabanatang 7, talatang 2, no? Isang kaganapang dumating malaon pa bago ang pasamantalang seremonyal, no? Na kautusan ay binigay sa bansang Hudyo. Kahit sa iglesia, sa bagong tipan ng si Pedro ay binigyan ng pangitain tungkol, saan po? Tungkol sa maruruming nilalang upang turuan siya na ang sinumang tao'y huwag tawaging marumi o karumaldumal sa Gawa, Kabanatang 10, talatang 28. Ang biblikal na pagkakilanlan sa pagitan ng malinis at marumi, no, ng karne ay hindi sa anumang paraan inalis, no, mga kapatid. So doon po sa pangitain ni Pedro, kung ating babalikan sa Gawa, no, mga kapatid, ayun po ay isang pangitain po yon, no? Hindi po yung tinutukoy sa pagkain, no, mga kapatid. Yun po ay tinutukoy sa mga tao. Yan po. Kasi po si Pedro ay hindi po siya nakikipagsalamuha sa halimbawa sa hintel, marumi po yan eh, no? Kasi po si Pedro ay Hudyo, isa pong Hudyo, no? Hindi po talagang nakikihalubilo yung Hudyo at hintel, mga kapatid. Ayan. So sinabi ng Panginoon doon na huwag ituring na sila ay marumi. Ayan po, mga kapatid. Ibig sabihin sa tao po 'yon, no? Hindi po 'yon sa mga hayop, no? Sabi yan. Bilang karagdagan sa ganap na pagkaiwas sa maruruming hayop ay tinataguyod ng vegetarian diet na inumumungkahi din yung Seventh-day Adventist na marami pang mga kapakipakinabang sa mga kaugaliang pagkain. Kabilang dito yung hindi pagkain ng masukal o pagkain o mga refined na pagkain, no? Ayan po, pinapaalala po sa atin yan. Pag-iwas sa ugaling pamimerienda, no? Pagkain ng marami sa almusal, no, at tanghalian kaysa sa hapunan. Ang ilan ay nakikinabang din sa pagkain ng 2 beses lang sa maghapon at pagkain ng mga ilang oras bago matulog para sa maayos na pagkatulog at magandang panunaw. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, no, sa umaga pwede po tayo kumain ng marami. Sa tanghali, medyo marami rin po, no? Sa hapon, kasi po tayo ay magpapahinga na, kahit kunti lang po yung ating kakainin, no? Kasi po tayo ay magpapahinga na po, no? Kaya huwag po tayong kumain ng marami sa gabi kasi po yung ating pong bituka ay nagpapahinga din po. Kasi kung busog po tayo, talagang magtatrabaho po sila, no, mga kapatid. Ayan. So kaya nahihirapan tayo pag tayo natutulog na busog, no? Nahihirapan po tayong yung ating puso, no? Nahihirapan po na tayo ay makahinga, no, mga kapatid, sa busog po tayo, no. Ayan. So tayo ay tinuturuan ngayong umaga na dapat tayong matutong sumunod, no, para tayo ay maging malusog, no, mga kapatid. Ayan. Tako na po tayo sa pangalawa, sa A, no, para sa exercise. Ayan po, ehersisyo. Ayan po, kailangan din po natin para maging malusog po yung ating katawan, mga kapatid. Sabi dito, isa sa mga kapakipakinabang na kaugalian na dapat makasanayan ay ang regular na pag-ehersisyo, no. Ang kaginawahan ng lipunan ngayon ay nagdadala ng hindi marapat na epekto ng pagbabawas, no, ng physical, no, paggawa ng kinakailangan sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil dito tayo ay lalong magiging palaupo, no, nakakaupo sa trabaho, nakakaupo rin sa bahay at pagkatapos ay matutulog. Ang labis na katabaan ay nagiging lumalalang problema na. Ayan po. So yan, sa mga kailangan din po natin ng ehersisyo, no? Tayo ay mag-ehersisyo. Hindi lang po yung dapat tayo yung laging nakaupo, no? Dapat tayo yung nagpapawis din po, mga kapatid. Lalo yung mga nagtatrabaho sa opisina, no? Hindi po sila pinapawisan halos, kaya kailangan din po talagang mag-exercise, no? Yun po yung tinuturo ngayong umaga sa atin. Ayan, no? Para mabawas-bawasan po yung taas ng pagtimbang natin, yung pagtaba natin, paglubo natin ay kailangan mabawasan po, no? Kailangan ay malusog, no, yung ating pangangatawan. Ayan. Sabi po dito, disenyo ng Diyos na sa katawan na maging aktibo. Binigay kay Adan, kay Eva yung pagpapala ng paggawa ng sabihin sa kanilang alagaan at ingatan, no? Sa Genesis chapter 2 verse 15, mabasa natin yan, sa Hardin ng Eden, kahit matapos pumasok yung kasalanan at sinabi ng Diyos
na sumpain ng lupa dahil sa inyo, no? Ito'y para sa ating kabutihan na magtrabaho na mabuti at maging aktibo sa physical. No? Yan po, no? Kasi no, sa panahon na pinalis doon sa halamanan ng Eden itong mag-asawa, si Adan at si Eva, sila ay nagbungkal na ng lupa, no? Mga kapatid, no? So kasama po 'yan para tayo ay mapawisan yung ating katawan, no? Ayan. At sabi po dyan, regular na pag-ersisyo pisikal ay umaani ng malaking mga pakinabang. Nagbibigay ito ng malakas na enerhiya, no? Tibay at malakas na kalamnan, no? Nagbabawas ito ng stress, cholesterol, presyon ng dugo at kaakibat ng panganib, no? Sa pagkakasakit, no? Pinapabuti nito yung ating pagtulog, kondisyon, at tutulungan din tayo nito na manatili ang malusog na timbang. Kaya ano pa ang inintay mo? Maaring kailanganin mong magsimula ng dahan-dahan, ngunit no? Panukalain mo ngayon na magsimulang magkaroon ng regular na pag-ehersisyo araw-araw at babagoyin ito yung iyong buhay. Ayan po, no, mga kapatid. Tandaan po natin, napakaganda po ng ehersisyo, no, exercise, no. Ay sabi diyan yung ating enerhiya, yung lakas natin ay talagang nariyan, yung tibay at malakas, yung ating kalamnan, no? At nagbabawas din po ito ng stress, no? Yung ating pong mga iniisip na mga problema, ayan po, nakakabawas po 'yon, no? Taba sa katawan, no? Yung pagtaas ng dugo, no? Ayan po ay nakakabawas po, mga kapatid. Napakaganda po ng mag-ehersisyo, no? Para tayo ay nagpapawis. Napakainam po na tayo ay nagpapapawis, mga kapatid. At ang sabi po dito, higit sa kalahati ng ating katawan ay tubig. No? Tama po, no, mga kapatid. Halos ang kalahati nating katawan ay tubig. Ang pag-inom, yan na po. No? Dako na po tayo sa pangatlo. Natapos na po natin yung ehersisyo. Sunod naman natin yung W. No? Yung W po ay sa English, water. Tubig po sa Tagalog, mga kapatid. Yan po yung ating pangatlo na pinag-aaralan. No? Kanina po ay yung nutrition, yung ikalawa po ay exercise, no? Pangatlo po yung tubig, mga kapatid, napakalaga po ito. Ang sabi po dito, higit sa kalahati ng ating katawan ay tubig. Ang pag-inom ng 7 o hanggang 8 basong tubig bawat araw ay napakaganda po, no? Yung metabolismo, no? At tinutulungan ang ating katawan na gampanan ang mga ibang gawain, kabilang na ang pagsasala ng dumi at lason sa ating kidney. So, yan po, mga kapatid, no? Napakaganda na tayo ay sumusunod dito. Nakakainom tayo ng tubig, 7 hanggang 8 baso na tubig. Ito, napakaganda po, no? Sabi rito ay natutulungan po na yung ating katawan na na yung lahat ng mga sinasala, yung ating marurumi, no, na dumi sa ating katawan at nilalabas po yan, no? Yung mga lason, no, sa ating katawan at sa ating pong atay, no? Ayan po, napakaganda po ng tubig, mga kapatid. Sabi diyan, karamihan sa mga tao ay hindi magtatagal na hindi pinaliliguan yung kanilang mga katawan, no, ng tubig. Ilang araw na hindi naliligo at ang langis at alikabok ay namumuo, no, hanggang sa hindi natin may tago yung ating karumihan at lalo na hindi natin madadalas na paliguan yung loob ng ating katawan at nagsisiguro ang lahat ng ating laman sa loob ay malinis at maayos sa pag-inom ng sapat na dami ng tubig araw-araw, no? Yan po, no? Kung tayo ay naliligo araw-araw, no? Para tayo ay luminis, no? Luminis yung ating katawan, matanggal yung mga dumi natin. At ganoon din po, no, ang sabi dito ay kailangan din po yung loob ng ating katawan ay dapat din po natin paliguan ng tubig, no? Malinis na tubig para yung mga lason sa ating katawan ay mailabas, no? Ayan po, at para maging kondisyon, no, yung ating pong loob ng katawan, ng ating katawan po, mga kapatid. Kung tayo naliligo araw-araw, ganoon din po, no, sa loob na yung ating din paliliguan yung ating loob, no, ng ating pong katawan, no, para maging malinis, no, mawala yung mga latak-latak o mga ano pa man diyan, mga marurumi, no, sa loob ng ating katawan, no. Sa pamagitan po yan ng tubig. Napakalaga po, no, ng tubig, no. Yan. Sabi dito, ang paghihintay hanggang sa ikaw ay mauhaw ay hindi ang pinakamahusay na paraan upang magpasya. Kung kailan ka iinom ng tubig, no, sa kabuuan, ito ay
nagpapakilala na tayo ay naghihintay na ang matagal na naubusan na ng tubig, no? Para po saan maiwasan yung sobrang pag-inom ng juice o soda. Ayun po, juice yung soda po, no? Yung mga soft drinks, yan, no? Alinman sa mga ito ay hindi maaring maging kalili po ng ano po, ng para doon sa malinis na tubig, no? Yung po sinabanggit diyan, yung mga juice o soda, yung yung pag tayo nagmimerienda, no? Hindi po talaga yan pangpalit, no, doon sa tubig, no, mga kapatid, no? Kailangan pa rin po tayong uminom ng malinis na tubig, no? Wala pong makakapalit diyan sa malinis na tubig o tubig po, mga kapatid, sa mga inuming iyan, no? Kundi tubig lang po, no? Yan po talaga yung paraan natin upang maging malusog, malinis, no? Yung loob ng ating katawan. Sabi diyan, ang pinakamagandang gawain ay magdala ka ng tubig, no? O, yan, sa buti, o kung ikaw man po ay ano man po yung trabaho mo, dapat hindi ka na wawalan ng tubig, mga kapatid, no? Sa ating pang-araw-araw na gawain o trabaho. Upang maalala mo na ang dapat kang uminom mula dito sa buong maghapon. Ayan. So, yan lang po yung ating matatalakay. Tatlo lang po, no? Hindi po natin kayang tapusin, no? Yung 8, no? At susunod po natin tatalakayin po itong 5, mga kapatid. At ang oras natin ay maikli na lang po, no? Hingi muna tayo ng isang makalangit na awitin bago tayo magpapaalam sa iyong papawid. Sa Panginoong Hesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasan. Alalahanin mo sana na minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Amen. Ayan, ang Panginoon ay tapat. Laging tapat po sa atin, mga kapatid. So, akin muna babatiin si shoutout pala dyan kay Ninang Belmas, no? Rosales dyan sa temporary market dyan sa Labangan, no? Gandang umaga po kay Ninang Belma, ayan po. At kay Nanay Opel dyan sa Naitan, good morning din. Sa kay Noel, no? Good morning po sa lahat po ng masugid na ating pong mga taga-subaybay. Ayan. So, ako po ay magpapaalam na sa aming papawid. Maraming pong salamat sa mga nanood, no? Sa nanood sa FB, no? Ang Diyos ang magpala sa inyo. Ganon din po sa mga nakinig sa ating sa radio, no? Ay maraming pong salamat sa inyo. Huwag po kayong magsawa na pakinggan ang tinig ng pag-asa upang tayo makapulot ng mga aral na may kinalaman po sa ating Panginoon at maging malusog nawa ang ating pong
spiritual na kalagayan sa ating pong Panginoon. Ayan. Salamat din po sa panguna ng Adventist World Radio, no, sa ating sponsor. Maraming pong salamat. Ganoon din sa Adventist Community Services. Maraming pong salamat. Ganoon din sa impilang ito na patuloy ginamit ng Panginoon na kasangkapan upang itaguyod yung kanya pong pabalita sa lahat ng mga tao o inaabot ng tinig ng impilang ito. Maraming pong salamat sa inyo. At ganoon din po sa lahat po ng aming pong mga kasamahan sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. No? Good morning po sa inyo. Bago sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na may-ari naming buhay, Diyos nagbigay sa amin ng lahat ng meron kami. Salamat din Panginoon sa katubusan na kayo'y nagsakripisyo para sa amin upang kami magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Salamat din Panginoon sa inyo pong pinaalala sa amin, may kaugnayan sa kalusugan, Panginoon. Tinuruan niyo po kami na matuto, na sumunod upang kami maging malusog, maging kayaya sa inyo pong banal na paningin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, ganun higit ang mga nanonood at nag-aral ng inyo pong mga salita. Ibigay niyo, Panginoon, ang mga katotohanan upang ito'y kanila po makasabuhayan po. Upang ito ay matuto silang pakinggan kayo at matuto na sila ay palagahan ang inyo pong mga utos, Panginoon. Para rin po sa amin ito, Panginoon. Salamat po, lalo tigit sa mga nakinig at nanood sa FB. Inyo po silang pagpalain at ingatan anuman ang kanila pong ginagawa sa kasalukuyan, Panginoon. Ganon din po sa aming pag-uwi, sa aking pag-uwi, patuloy din po ninyo akong ingatan at ilalayo sa anumang kadiskrasyahan, Panginoon. Salamat po at ganoon din ang impilang ito na patuloy ninyong ginamit, inyo pong iingatan, pagpalain, pagkaloob ang pangailangan, Panginoon. Ganoon din ang buong Occidental Mindoro, inyo pong iingatan, lalo tigit ang mga sa banig ng karamdaman, kayo, Panginoon, ang siyang magpapagaling, magbigay ng kagalingan sa bawat isa, Panginoon, upang sila ay patuloy na makakilala po sa inyo. Ganoon din, Panginoon, ang mga nagbibiyahe, patuloy din dinadalangin namin sa inyo, iingatan, Panginoon, sila upang sila ay makarating ng ligtas at payapa sa kanilang pong paroroonan, Panginoon. Salamat po ng marami at patawarin po ninyo kami sa aming kakulangan, pagkakasala namin nagawa sa inyo. Ang lahat pong ito ay aming pinapakiusap at iniling at dinudulog sa matamis na pangalan namin sa Jesus. Amen. So maraming pong salamat sa inyong pong pakikinig. Ang inyong lingkod na nakasama sa loob ng isang oras, si Brother Johnny Palapiano Alabarta. Marami din salamat sa ating laging kaagapay sa ating control, kay Sir Robert, at kay Ma'am Brenda Dais, sa ating station manager. Ang Diyos ang magpala po sa ating lahat ngayong umaga. Siya'y darating, Jesus muling darating. For views and comments with regards to the preceding program, please write to the Program Director, Radyo Natin Center, FJE Building 105,